Isang 90 anyos na lola ang nasawi matapos mahagip ng truck habang nasa pedestrian lane sa Leyte. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawi ang isang 90 anyos na babae matapos masagasa ng isang truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa kabaan ng National Highway, Barangay Montebello, Canangal, Leyte, alas 6:30 kagabi. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Ana, residente sa naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Canangal Leyte Municipal Police Station, ang Isuzu forward drop side truck na minamanhiho ni alias Naldo, 45 anyos, residente ng Kalubian, Leyte, bumibiyahe mula sa Ormoc City patungong Kalubian na mangyaring insidente. Ayon sa pulisya, aksidente nasagi ng truck ang matandang babae habang tumatawid ito sa pedestrian lane dahilan upang magtamon siya ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman rumisponde ang Canangal Leyte Emergency Response Team at itinakbo ang biktima sa Canangal Leyte Municipal Hospital. Gayunpaman dineklara na dead on arrival ng attending physician. Samantala, dinala ng mga otoridad sa impil ng pulisya ang driver at ang sangkot na sasakyan para sa kaukulang investigasyon. Ito si Aristratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto ng Police Regional Office 3 o Pro 3 ang ilang regional, provincial at municipal most wanted person sa magkakaiwalay na operasyon nitong Hunyo 1 sa 4 na mga lalawigan sa Central Luzon sa loob ng isang araw. Kabilang sa mga naaresto ang mga akusado sa kasong murder, qualified rape, statutory rape, sexual assault, paglapag sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Ayon sa Pro 3, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng mga warrant of arrest na inilabas ng iba't ibang korte sa Central Luzon. Ang ilan sa mga akusado ay kabilang sa top regional, provincial at municipal most wanted person ng rehiyon. Sa payag ni Pro 3 Director Police Brigade General Jess Mendez, patunay umano ang matagumpay na operasyon sa mas pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga nagtatagong kriminal upang matiyak na maiharap sila sa hukuman. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga naarestong individual habang hinihintay ang kakulang pagdinig ng kanilang mga kaso. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto sa Kapitan Pepe Subdivision, Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon ng hapon ang top 4 provincial most wanted person ng La Union na residente ng bayan ng Aguo na 62 anyos na byuda na naharap sa patong-patong na kaso. Sa ulat ni Aguo ay si Chief of Police Major Dean Christopher Viñas, bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa mga kasong illegal recruitment, constituting economic sabotage, syndicated estafa, Article 3152A of Revised Penal Code of Illegal Recruitment at constituting economic sabotage, 2 counts, at syndicated estafa, Article 315 ng Revised Penal Code in relation to PD 1689 na walang inirekomendang piyansa sa lahat ng kasong kinakaharap nito. Ang pagkadakip sa akusado ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Aguo at Cabanatuan City Police. Sa ngayon nasa kustodiya ng Aguo Police ang suspect at hinihintay na lamang ang commitment order para mailipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Himas Rias ang isang lalaki na kabilang sa top 3 most wanted persons sa antas ng rehiyon para sa buwan ng Hunyo 2026 matapos maserbisyuhan ang warrant of arrest sa Purok 27 Riverside, Barangay Maa, Davao City kahapon Hunyo 2. Kinilala ng mga otoridad ang suspek na si Aaron Nuyad, 27 anyos, binata walang trabaho at residente ng San Vicente, Panabo City, Davao del Norte. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Maa Police Station sa panguna ng kanilang warrant and intelligence personnel, katuwang ang First City Mobile Force Company at mga operatibo and detection group. Naharap ang suspect sa 4 na bilang ng kasong rape, 2 bilang ng sexual assault at 2 bilang ng paglabag sa Republic Act 9262 o Offense Against Women and Their Children Act. Batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 12 ng Davao City, walang inirekomendang piyansa para sa 4 na kasong rape habang may kabuang piyansa na 288,000 para sa mga kasong sexual assault at paglabag sa Republic Act
9262. Sa ngayon, kasalukuyan nasa kustudiya ng Police Station 16 Maa ang akusado para sa kaukulang disposisyon at pagdinig ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito na naman natin buong sa lalawigan ng Monte Samar ay tinuturing na top 1 most wanted person ng Taytay Rizal na sangkot sa gasong pagnanakaw. Natunto nito ng otoridad sa barangay ng San Miguel Lope de Vega, Norte Samar. Nagsani pers ang Lope de Vega Police, 1st Norte Samar Provincial Mobile First Company, Provincial Intelligence Unit, Criminal Investigation and Detection Group at Taytay Police. Iniulat ng PNP na ang naarestong akusado ay 26 na taong gulang, residente ng Lope de Vega. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong pagnanakaw o qualified thief mula sa Regional Trial Court, 4th Judicial Legion Branch 141, Antipolo City, Rizal. 40,000 pesos ang inilagak na piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Sa kasalukuyan, nasa Lope de Vega Municipal Police Station ang nasabing suspect at ituturn over nito sa korte. Samantala, tiniyak ng PNP ang pag-aaresto sa mga wanted at law violators kahit pa ilang taon na ang pagtatago. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.